Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay tinipon ng Diyos upang sama-samang paghandaan ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nasa huling araw tayo ng ating pagnunobena, ng ating pagsisimbang gabi, ng ating paghahanda. At nawa katulad ni Zacarias, tayo'y magbigay papuri, parangal at pasasalamat sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Maging handa nawa talaga tayo sa Kanyang biyaya, pagpapala at kaligtasan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Biren. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alang aliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig kong walang aliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-winay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Tumayo na po ang lahat. Bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat tubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon, ang huling araw ng ating mga simbang gabi, ang huling araw ng ating pagnonobena, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil nga po ngayon ang siyam na araw, ang huling araw, sino ba nakakumpleto ng simbang gabi? Taas nga ang kamay. Ayan, ang dami. Palakpakan natin ang bawat isa. At sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. At sa kabila naman, pagpalain ka sana ng Diyos. Yan, mukha bang masaya yung katabi mo o mukhang bagong gising at masungit, no? Tayo ay nagsasaya sapagkat tunay ngang malapit na, ilang oras na lang, Pasko na. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mamamasko po. Ayan. Mukhang ayaw ka ng tignan ng katabi mo, no? Alam niyo po, ang huling libro sa Lumang Tipan ay ang libro ni Propeta Malakias. Kahapon, kung sa pagsisimbang gabi maalala ninyo, ay may pangitain, may propesiya si Malakias. Nasabi ng Diyos,
magsusugo siya ng panibagong Elias, isang bagong propeta na maghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. Ngunit alam niyo mga kapatid, ang bayang Israel ay naging matigas ang puso, matigas ang ulo, ayaw makinig. Kung kaya nga't pagkatapos sabihin ito ni Malakias, nagkaroon ng nasasabing katahimikan ng Diyos. Kung kayo po'y may Biblia, mamaya tignan ninyo, mula kay Propeta Malakias, ang huling libro ng Lumang Tipan, patungo sa Bagong Tipan, 2 pahina lang ang diferensya mula sa luma hanggang Bagong Tipan. Pero alam niyo po, yung 2 pahinang yon ay katumbas 400 taon. 400 taong nanahimik ang Diyos. Dahil nga ayaw makinig ng bayan Israel, ayaw sumunod, hindi pa sila handa, sabi ng Diyos, tatahimik na muna ako. Baliwala lang magsalita kasi hindi naman kayo nakikinig. Tumahimik ang Diyos. Kaya nga itong 400 taong ito ay nagmistulang pag-aantay ng Israel. Kung kaya nga naalala nyo po, nung unang bahagi ng simbang gabi, si Zacarias, nasa templo, nag-aalay ng insenso, nagpakitang Anghel Gabriel. Mula sa katahimikan, binasag ng Diyos ang katahimikan, nagsalita na siya. Pinadala niya ang anghel. At anong sabi ng anghel kay Zacarias? Ipadadala ngayon ang propeta ng kataas-taasan, ang maghahanda sa pagdating ng tagapagligtas, si Jesus Nazareno, at ang pinatutungkulan niya ay si Juan Bautista. Ngunit, sadyang hindi pa rin handa ang tao. Si Zacarias, naturingang pari, nag-aalay na nga sa templo, nag-alinlangan pa rin sa sinabi ng anghel. Kaya anong sabi ni Anghel Gabriel? Mananahimik ka. Kaya nga di po ba, nagmistulang pipi si Zacarias ng 9 na buwan mula nang sinabi ng anghel hanggang sa sandaling narinig natin ngayon. Siguro masayang-masaya si Elizabeth. Tahimik sa bahay, napipi si Zacarias. Pinatahimik. Kung kay Propeta Malakias, 400 taong tumahimik muna. Ngayon naman kay Zacarias, 9 na buwan tumahimik. Dahil minsan kailangan daw munang manahimik para maging handa sa pagpapala ng Diyos. At napakaganding paalala din sa atin mga kapatid, pagtahimik pala ang Diyos, may hinahanda ang Diyos. Pagtahimik ang Diyos, may ginagawa pa rin ang Diyos. Minsan nakala natin, pag tumahimik, di ba? Minsan pag naranasan nyo na ba yun? Meron kayong kakilala, kaibigan, tahimik. Parang hindi ka pinapansin. Anong pakiramdam ninyo? Galit yata sa akin to. Wala na yatang pakialam sa akin to. Hindi na yata ako mahal nito. Di ba? Minsan gano'n ang pakiramdam natin. Pag nananahimik, yung kasama natin, kumakain kayo, sabay-sabay kayong kumakain, tahimik lang. Ibig sabihin nun mo kagad, may nag-aaway dito. Pero mga kapatid, sa Diyos pala, hindi ganon. Minsan, tumatahimik ang Diyos dahil mas meron siyang ginagawa. Kaya baka ngayon sa buhay natin, pakiramdam mo ngayon,
Parang tahimik ang Diyos. Parang hindi ka sinasagot. Parang hindi ka pinapakinggan. At pakiramdam mo tuloy, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Pinabayaan na yata ako ng Diyos. Pinaparusahan na yata ako ng Diyos. Ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo, hindi. Dahil pag tumatahimik ang Diyos, mas meron pa pala siyang ginagawa para sa atin. Pero matutuklasan lang natin yan kung tayo din kailangan manahimik. Katulad ng ginawa kay Zacarias. Alam nyo, ang katawa-tawa kay Zacarias, meron siyang nakaligtaan. Di ba kahapon nagtatalo, anong ipapangalan sa anak niya? Ang sabi ng mga kamag-anak, Junior, Zacarias Junior. Pero ayaw ni Elizabeth, ayaw ni Zacarias. Ano raw ang pangalan ng anak nila? Juan. At ang ibig sabihin ng Juan, mapagpala ang Diyos. Alam nyo, meron nakaligtaan si Zacarias. Alam nyo bang ibig sabihin ng pangalang Zacarias? Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang nakakatawa, si Zacarias ang makakalimutin. Nakakalimutan niya na ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos mapagpala. Kaya kahit na minsan tahimik ang Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos. Kung kaya nga't ang tawag din sa atin, huwag makalimot sa Diyos. Sa mga pagkakataong animoy nananahimik ang Diyos. Siguro nga pakiramdam mo ngayon dahil may sakit ka, may problema ka ngayon sa pamilya mo, hindi maganda ang kabuhayan mo, parang hindi ka nais-nais ang mga nangyayari sa buhay natin. Binubulong ng demonyo, kinalimutan ka na ng Diyos. Anong saysay pa ng pagdasal mo? Simba ka pa ng simbang gabi, hindi naman ibibigay yung hinihiling mo. Gawa ka ng mabuti, pinabayaan ka na ng Diyos. Ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin, hindi makakalimutin ng Diyos. Mapagpala ang Diyos. At kung minsan may tumatahimik ang Diyos, ito'y dahil may hinahanda siya sa iyo. Kaya dapat maghanda ka na rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, maghanda ka na. Maghanda na tayo katulad ni Zacarias sa pagpapala ng Diyos upang dumating ang sandali, maputol na, mabasag na ang katahimikan at katulad ni Zacarias, sumambulat sa bibig natin, purihin ng Panginoon Diyos sapagkat puno siya ng pagpapala at habag sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, opo, siguro yung iba sa atin, hindi mo feel pa ang Pasko. Kasi hindi pa buo ang pamilya. Kasi hindi pa dumarating yung hinihiling mong pagpapala. Kasi yung mga nangyayari ngayon, hindi yan yung gusto mo. Pero sana sa sandaling ito na parang tahimik ang Diyos at pinapatahimik tayo ng Diyos, katulad ni Zacarias, mas lalo nating mapaghandaan ng sarili natin kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya hindi po ako magsasawa na paulit-ulit ipaalala sa bawat isa sa atin. Kapag nagdadasal tayo, wag lang natin sabihin sa poong Nazareno kung ano ang gusto natin. Mamaya, bago kayo umuwi, tingnan niyo siya na parang tahimik, pasan-pasan ng krus, puno ng pighati, at parang nag-iisa. Pero yung katahimikan niya, nag-aantay ng
maglabas ng himala at pagpapala, may inaantay lang siya rin sa atin. Sana, bukod sa sabihin natin sa Kanya, "Mahal na Senyor, ito po ang gusto ko." Sana huwag kayong uuwi ngayon na hindi masasabi ang tanong na ito. "Mahal na Senyor, ano po ang gusto ninyo? Anong gusto ninyo sa buhay ko ngayon? Anong gusto nyo pong gawin ko ngayon? Ano po ang gusto ninyo para sa aking pamilya?" Pag lagi nyo raw pong tinatanong yon, ano ang gusto niya? At hindi lang maubos ang dasal ninyo sa kung ano ang gusto ninyo, mababasag ang katahimikan. Lalabas at mangyayari ang kanyang himala at pagpapala sapagkat tunay na tayong handa sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, dumating kayo upang ihatid ang kaligtasan, pagpapala at biyaya ng Diyos. Minsan po, pakiramdam namin, tahimik kayo. Hindi sa dahil pinabayaan nyo na kami o hindi na kayo nakikinig sa amin. Ipaalala nyo na kaya minsan kayo'y tahimik. Ito'y dahil hinahanda nyo kami. Ito'y dahil may hinahanda kayo para sa amin. May gagawin kayo para sa amin. Kaya nga't maging handa kami sa iyong gagawin at gusto sa buhay namin. Hindi po kayo makakalimutin. Hindi po kayo nagpapabaya sapagkat puno kayo ng habag at pagmamahal sa amin. Kung kaya nga't ang kakapitan namin ay ang mga pangako mo sapagkat ikaw ay tapat at makapangyarihan. Wala kaming ibang paniniwalaan at pagbabalingan kung hindi kayo, sapagkat kayo ay mapagpala magpakailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa nalalapit na pagsilang ng manunubos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban mo kami ng mga biyayang bumubukal sa iyong mabuting kalooban. Ang ating tugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, karunungan at kalakasan, ang namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyan ng lakas ang mga nanghihina. Hilumin ang mundo mula sa sari-saring sakit at sigalot. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad.
Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at bigati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginawaan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Biring Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Sumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi nakakalimot ang Diyos, sapagkat siya'y mapagpala at mabuti. Sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang katuparan ng pangako ng Ama. Hindi siya nakakalimot. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandaang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo sa ikasyam na araw ng ating simbang gabi at sa mga nag-offer, ang ating mga ushers, at kayong lahat, ang mga naglilingkod at itong mga nakalipas sa siyam na araw, batid ng Panginoon ang inyong pagbibigay ng sarili at lakas para sa paglilingkod sa ating dambana. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. At ingat po kayo sa pag-uwi at salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At ngayon pa lang ho, baka hindi na tayo magkita mamaya o bukas, binabati ko na po kayo ng advance na maligayang Pasko at sana ang kapayapaan, ang pagmamahal, ang pagpapala na dala ni Jesus Nazareno nung siya'y isinilang ay mapa sa atin at maibahagi din natin sa ating kapwa. Kapag minsan tahimik ang Diyos sa buhay natin, hindi ibig sabihin ito, kinalimutan na niya tayo. Bagkus, hinahanda niya tayo sa kanyang ibibigay sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe na dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.